Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan, lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Ang mga nagda-drop out at mga hindi nakakapagtapos sa junior o senior high school. Ang kalahating milyong bata na nagbabanat na ng buto. Kung tayo ay nagpupundar ng malaki para sa infrastruktura, mas malaki pa ang ipupundar natin para sa ating mga mamamayan. Ito ang pangunahing polisiya natin hanggang matapos ang administrasyon. Puspusan nating inaayos at pinapaganda ang ating sistema ng edukasyon. Sa lahat ng mga pinahahalagahan ng administrasyon, ito pa rin ang nasa rurok. Ngayong taon, sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. At pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development na hango. Ito ay hango sa dalawang mahahalagang batas na ipinasa ninyo dito sa Kongreso. Maraming mag-aaral ang nakakaranas ng bullying o kaya ay nagde-depress. Binabantayan din natin ang mental health ng ating kabataan. Magdadagdag tayo ng mga school counselor na magsisilbing sanggunian at gabay nila. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development center at bulilit center sa buong bansa. At ang pinaka-priority ay yung mga nangangailangan na puok na malalayo. At pauna lamang yan, unti-unti nating tutugunan ang matinding kakulangan sa daycare center na nabinbin mula pa noong 1990. Pinaspasan na natin ang pagpabakuna ng mga bata. Sa DOH, kumpletuhin na natin ang bakuna para matapos na sa lalong madaling panahon na kumpleto na lahat ng ating mga anak ay nabakunahan na. Sa ilalim naman ng bagong lunsad na Yakap Caravan, matitignan na ang kondisyon ng kalusugan hindi lamang ng mga mag-aaral, kung hindi pati na ang mga guro. Mabibigyan sila ng libreng medical check-up, libreng lab test tulad ng cancer screening at libre na gamot. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin natin madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Alang-alang sa mga ating mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating Kongreso. Naging matagumpay ang isinagawang tutoring at remedial program para sa mga mag-aaral nitong nakalipas na taon at nitong summer break. Palalawakin pa natin ito. At maraming salamat sa mga guro at lalo na sa mga ate at kuya na nag-volunteer na tinulungan ang mga maliliit para mas maganda ang resulta nila sa kanilang eskwela. Sa DOLE at sa DSWD, ipagpatuloy pa ninyo ang mga ganitong klaseng internship at pre-employment program para sa ating estudyante sa kolehiyo. Malaking tulong ito sa kanila habang sila ay nag-aaral. Malaking tulong ito sa bansa. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin
na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Nakahanda na ang mga high-tech at digital na mga materyales, mga smart TV, libreng Wi-Fi at libreng load sa bayanihan SIM card. Dahil dito, handa na rin ang ating mga estudyante para makasabay sa makabagong paraan ng pag-aaral sa makabagong mundo. Ang pinakamahalaga sa sistema ng edukasyon ay ang ating mga mahal na guro. Asahan po ninyo na hindi gagawing sukatan ng galing ninyo o ng performance ninyo ang dami lamang ng estudyante na inyong ipinapasa, kundi ang dami ng mag-aaral na inyong pinapahusay at pinapataas ang ambisyon sa buhay. Hindi tayo tumitigil maghanap ng mga paraan upang pag-aanin kahit paano ang inyong pasanin sa araw-araw. Nagdagdag tayo ng 60,000 teaching item at nakapagbigay pa ng trabaho para sa ating mga lisensyadong guro. Tinanggal na natin ang halos 100 dokumentong kailangan ninyong atupagin noon na wala namang kinalaman sa inyong pagturo. Gagawin na rin nating digital ang mga natitira pang papel na kailangan ninyong asikasuhin. Para pwede na ninyong itong gawin online, diretso na mula sa mga bago ninyong laptop. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Napatunayan na nating mabisa ang TechVoc. Kaya unti-unti nang pinapasok sa senior high ang TVET ng TESDA. Ibig sabihin nito, ang mag-aaral ng senior high school pa lamang, makakapili na siya kung bookkeeping, agribusiness, electrical, graphic design, ang kanyang napupusuang larangan. Diretsong pagka-graduate, pwede na kaagad na maghanap buhay kung gugustuhin. Dahil para na rin siya nakapag-aral sa TESDA at nakakuha ng NC2 or NC3. Kung tutungtong naman sa kolehiyo, nakahanda ang malaking pondo para sa pagtutustos sa libreng pampublikong edukasyon sa kolehiyo. Pati na rin ang mga subsidy at financial assistance para sa mas higit pang nangangailangan ng estudyante. Taon-taon, mahigit 2 milyong estudyante ang nakakapag-aral ng libreng kolehiyo sa bansa. Mula umpisa ng administrasyong ito, dinagdagan pa natin ng 260,000 estudyante ang nakinabang dito. Sa susunod na taon, maglalaan pa rin tayo ng halos 60 bilyong piso para sa libreng edukasyon sa pampublikang kolehiyo at sa TechVoc. Dumami din ang nabigyan ng scholarship sa TESDA. Nito lamang 2024, higit pa sa 200,000 ang nadagdag sa mga scholarship ng TechVoc. Sa mga kasama naman sa listahan ng Not4P, itong susunod na 3 taon, bibigyan natin ng mataas na prioridad ang mga anak ninyong tutungtong sa kolehiyo. Kitang-kita natin ang bunga ng mga programang ito. Napakataas ngayon ng bilang ng kabataan nating pumapasok sa kolehiyo o sa TESDA. Pilipinas na ang pumapangalawa sa buong ASEAN sa dami ng mga kabataan pumapasok sa kolehiyo at sa TechVoc. Mas marami na rin ang nakakapagtapos. Kaya mga magulang, sulitin na ninyo ang mga pagkakataong ito. Dahil hangad natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA. Kung kalidad lang din ang pag-uusapan, hindi nagpapahuli ang mga universidad at kolehiyo natin dito sa bansa.
Mula sa 22 noong 2022, ngayon 114 na sa kanila ay kinikilala sa buong mundo. 6 na po nito ay public school. At bilang natatanging pagkilala, gagawaran natin ng Presidential Merit Scholarship ang mga high school graduate na makakakuha ng matataas na honor.